Hi guys, Kuya Dave here. Welcome sa Sulyap sa Dilim. Ang mga kwentong maririnig mo dito ay halo ng mga naranasan, mga narinig at mga bagay na sana hindi na lang naisip. Hindi lahat ng takot kailangang sumigaw para maramdaman. Minsan, sapat na ang katahimikan. So bago tayo magsimula, quick lang ha, like mo na to, follow and subscribe ka na rin para hindi ka mahuli sa mga susunod na kwento. By the way, shoutout muna kay Hatdenini95 para sa ideya ng kwentang mapapakinggan nyo ngayong gabi. Kung may mga kwento ka rin gusto mong ibahagi o ipakwento, pwede mong isend sa email sa may comment section at baka sa susunod, ikaw na ang isasalaysay dito. Pero sa ngayon, makinig ka muna. Tara! Samahan mo ako. Makinig na tayo kay Kuya Nocturne. May sekreto ka ba? Kung the story is for you. They never forget. Isang gabi, pauwi na mula sa trabaho si Marco. Alam na niyang delikado ang bumiyahe ng gabi, kaya bago siya umalis, hinawakan niya ang agimat na palagi niyang suot. Isang lumang medalyon na ayon sa lolo niya, kayang ilayo ang may-ari sa kahit anong trahedya o kapahamakan. Marami na raw itong napatunayan, kaya kampante siyang sumakay sa motorsiklo kahit 10 oras na. Habang binabaybay niya ang highway, unti-unting nilamon ng dilim ang paligid. Matataas na puno ang magkabilang gilid ng kalsada. Makakapal na damo, halos lampas tao ang taas na sumasayaw sa bawat bugso ng hangin. Walang ilaw, walang bahay, walang sinyales ng buhay. Tahimik, yung klaseng katahimikan na parang may nakikinig. Matagal nang may masamang reputasyon ng lugar na yun. Doon daw nawawala ang mga tao. Doon daw may mga bangkay na hindi na natatagpuan. May mga bulong-bulungan tungkol sa mga pagpatay na hindi kailanman naresolba. At ngayong gabi, wala siyang kasabay sa daan. Habang binabaybay niya ang madilim na kalsada, biglang may 3 lalaking lumabas mula sa eskinita. May dalang patalim ang isa, holdaper. Sa isang iglap, bumalik sa isip niya ang mga balitang naririnig niya noon. Mga motoristang hinarang, ninakawan, at natagpo ang patay kinabukasan. May mga tsismis pa nga na ang ilan daw sa mga umaatake roon ay hindi lang holdaper. May mga kulto raw. May mga nawawalang katawan. May mga kwentong mas mabuting hindi inuungkat. Nanikip ang dibdib niya. Kinabahan siya. Gusto niya humarurot, pero nanikas ang mga kamay niya. Hinarangan ng mga lalaki ang mismong daraanan niya. Walang lusot, walang takas. Sa gitna ng panik, bago pa man siya tuluyang mawalan ng pag-asa, mahigpit niyang hinawakan ng agimat. Parang yun na lang ang huling bagay na maaari niyang kapitan. At parang may himalang nangyari. Biglang umatras ang mga lalaki. Para bang may nakita silang hindi niya nakikita. Napamura ang isa. Namuti ang mukha ng isa pa. At mabilis silang nagtakbuhan palayo na para bang sila ang hinahabol. Kumana. Salamat agimat. Nagpatuloy siya sa biyahe. Ngunit maya-maya, may kakaiba siyang naramdaman. Hindi ito pagod. Hindi rin kaba. Parang may mali. Parang masyadong tahimik ang paligid. Kahit para sa gabing yun. Habang patuloy siyang nagmamaneho sa dilim, sa side mirror niya,
Napansin niya ang puting van na sumusunod. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Sakto lang, parang sinasadya na huwag siyang mawala sa paningin. Nang bumilis siya, bumilis din ito. Iba na ang takot na naramdaman niya. Hindi na ito takot sa hold-up. Mas mabigat, mas personal. Maya-maya, huminto ang van sa unahan. Napilitan siyang tumabi. May dalawang lalaking bumaba. Mukha silang ordinaryo, pero bakas ang takot sa mga mata nila. "Kuya," sabi nun isa, "pasensya na kung tinakot ka namin. Kanina ka pa namin sinusundan." "Akala ko hold-upper kayo," sagot niya hingalin. Umiling ang lalaki. "Hindi. Sinusubukan ka naming babalaan." Nanlamig ang batok niya. "May babae sa likod mo." Humigpit ang boses ng lalaki. Nakaputing bestida. Mahaba ang buhok. Itim, basa. Parang kakababad lang sa ulan. Nilunok nito ang laway. Maputla ang muka. Lumulubog ang mga mata. At mali ang pagkakatagilid ng ulo niya. Hindi na niya hinintay ang kasunod. Sa sandaling marinig niya yon, may kumirot na alaala sa isip niya. Isang alaala na pilit niyang ibinaon sa limot. Bigla niyang pinaharurot ang motorsiklo. Walang lingon-lingon. Walang paliwanag. Parang may hinahabol o may tinatakbuhan. At doon niya naramdaman. Biglang humigpit ang paligid ng leeg niya. Dalawang malamig na kamay. Hindi na siya lumingon. Itinaas niya ang agimat, nanginginig. Pero imbes na gumaan ang pakiramdam niya, tumawa ang babae. Sa refleksyon ng salamin, nakita niya ang mukha nito. Duguan, bali ang leeg, at nakatitig diretsyo sa kanya. At doon bumalik ang alaala. Isang gabing umuulan. Isang babaeng isinakay niya. Isang pagtatalo. Isang tulak. Isang katawan na nawala sa dilim ng bangin. Kasintahan niya noon. At ang gabing yun, pinili niyang tumakas imbes na humingi ng tawad. Akala niya ligtas na siya. Akala niya ang agimat ang nagligtas sa kanya kanina. Pero hindi. Hindi kita pinrotektahan. Pinahiram lang kita ng oras. Humidpit ang hawak ng babae at saka niya naintindihan. Hindi siya hinahabol para patayin. Hinahabol siya para ipaalala ang kasalanang hindi niya kayang takasan. Kahit saan ka magtago, bulong ng tinig sa likod niya. Hahanapin ka ng alaala at darating ang hustisya. Kahit ikaw pa mismo ang tumakas mula rito. May mga bagay na akala natin ay kayang magligtas sa atin. Mga agimat, mga paniniwala, mga dahilan. Ngunit walang agimat o medalyon ang makapagtatakip ng kasalanan. Walang bagay ang kayang magpalayo sa bunga ng ating ginawa. Maaring makaligtas sa tao, maaring makaiwas sa batas. Ngunit ang konsensya at ang hustisya ng Diyos ay hindi natatakasan. Ang tunay na kaligtasan ay hindi nakasabit sa leeg, kundi nakikita sa pusong marunong magsisi at humingi ng kapatawaran. Mag-ingat ka, hindi lang sa dilim ng kalsada, kundi sa dilim ng sariling puso. Hanggang sa susunod na kwento, ako si Kuya Dave at ito ang Sulyap sa Dilim.